So ito na nga yung last day ng gala namin sa Sapa, Vietnam. Share ko lang sa inyo guys, yung 4th day itinerary namin dito at ang unang pinuntahan nga namin ay yung Rong May Glass Bridge. Bali yung nag-drive sa amin papunta dito is yung Grab driver na nabook namin nung 3rd day. Okay kay kuya kasi sa Grab rate siya nag-base ng rate. So ang lumabas sa Grab is 350k dong ang one way. So sabi niya sa kanya 600k dong lang daw ang round trip. Kaya ayun, ginuna namin. Yung tickets namin na-avail namin sa Klook at ito siya. At para maka-discount din kayo, use may Klook code Wanderista Klook. Nung nagpunta kami, hindi talaga kalamigan yung panahon, kaya kahit foggy niyan, medyo mainit pa rin dyan guys. Lapitan natin sa araw. Pero kahit ganon, this was still a fun experience kahit medyo nakakanginig nga lang ng tuhod yung maglakad sa glass bridge, lalo na kung panay katingin sa baba. So pag umakyat pa pataas, may mga activities doon like rope cycling, etong death swing, tsaka yung zipline. Siguro mas maganda lang dito kung clear yung view, pero worth it pa rin naman siyang puntahan. Pauwi, plano sana namin pumunta sa Sapa Green Valley para mag-rainbow slide. Pero si kuya, sabi niya may alam daw siyang magandang cafe and restaurant sa Tavan Village. Una hesitant pa kami pero nung pinakita niya yung video, ay grabe, ang ganda pala. From the drop-off, lakad lang pababa, tapos habang papalapit, doon mo na makikita yung rice fields na nakapaligid sa siling Sapa. Nasa Tavan Village na pala to and mga 20 minutes yung biyahe nito from Sun Plaza. Simple lang yung cafe, gawa sa kahoy at bamboo, very cozy at homey siya, tapos sobrang ganda ng view kasi kitang-kita mo talaga yung rice terraces sa paligid. Order kami nitong fried noodle with beef. Okay to, nasarapan kami, pero yung noodle soup nila, medyo matabang lang for our taste. But still, worth it talaga puntahan kasi ang peaceful ng lugar, sobrang presko at ang ganda talaga ng view. Super grateful kami kay kuya kasi dinala niya kami dito. Kaya kung pupunta rin kayo dito, we highly recommend kuya. Ito yung WhatsApp details niya. After niya, nagpahinga lang kami saglit sa hotel, tapos naglakad kami ulit papuntang Sapa Lake. Then dito na kami nagbook ng Grab papuntang Sapa Night Market. Medyo maaga pa niyan, kaya nagsaset up pa lang yung iba, pero buti na lang may mga open na. Ang daming choices ng pagkain, ayan, may palaka din dyan. So ito yung mga tinry namin, itong octopus, black chicken, chicken balunan, tapos corn, tapos umorder din kami nitong mixed laman loob. Tapos meron din kaming tinry na dessert na lasang ginataang bilo-bilo, basta yon ang sarap niyan. Dito na rin kami namili ng mga pampasalubong kasi mas mura talaga dito guys. Ayan mga nabili namin, may kastanyas, dried fruits, chestnut cakes, at may mga iba pa. So ito na ang total expenses namin sa day 4. On our 5th day, aalis na kami niyan papuntang Hanoi. Ayun lang guys, bye!